Ah. Okay. Baka tumutunog yung akong aking box. Check natin kung bakit. Kalak naman. Sa puhunan natin ngayon, 80. Actually, kanina 81 yan eh. Pinagtataka ko lang, tawag na ito. Ang pinagtataka ko lang, take the next right onto Sumalong Highway. nagtataka ko lang ay bakit yung kasabay ko kanina, punta ako pa lang kanina, LTO. For approval daw, hiningal na kami ng requirements. Pero as per doon sa officer nila, yung kausap namin, medyo millennials pa. Sabi niya, ipapa-approve pa daw kay Hepe. Hindi ako nagtutuloy dito, puta. Sige, magtulin ka, gusto mo, Mami na didisgrasya dito eh. Baba. Sabi nila, pagko-corner daw ng pakanan, doon ka sa gawing kanan. Corner pa kaliwa, doon ka sa gawing kaliwa. Doon na pakanan, dito sa gawing kanan. Pag magbabanking ka. City chart ako sa banking yan eh. Sino ba namang hindi? I think ang dahilan sa ganong cornering is para in case sumadsad ka, meron kang leeway na makarecover. Tulad nun, pag nandito ka, sumadsad ka, hindi ka diretso salpok sa pader. Pag yung corner kanan naman, sumadsad ka, hindi ka diretso masasagasaan ng tadwilan o salubong mo. Diba? I think yun yung safety logic nun. Other logic na ewan ko lang, baka dahil sa racetrack, baka mas maano nga naman, mas matipid sa kalsada, surface ng kalsada. So ngayon, 80. Puhunan natin 80. Yung ko kanina, sabi niya ang puhunan daw niya 88 eh. Kaya nung nakita ko siya, taga-kisi lang naman daw siya. Nung nakita ko siya, ang niya 86. So dalawa pa lang. Eh doon kami sa City Hall nagkita. Paparegister din siya sa LTO. Dalawa kaming e-bike na nagpaparegister. Woo! Kita niyo yan? Tanggalin na lahat ng bus. Merong bagong bus eh. Tanggalin ng bus. Lahat ng bus na kulay dilaw, tanggalin. Impact yan. Ganun dapat. Pantay-pantay ang di-discriminate. I-discriminate na yan. Sabi dun sa sa amin, dapat daw yung ang magpaparegister is yung manufacturer / importer. I-register ang e-bike mo as motorcycle. Ang problema, yung iba, dapat merong certificate of importer, certified importer daw yung nag-import ng e-bike mo. Tsaka dapat sila ng LTO kung ang e-bike na pinapasok nila ay motorcycle. Ang problema, parang iba yata siguro
baka madugo ang papel kapag ipapasok nila as LTO. Tsaka baka iba ang kabayaran. Baka may tax, ganyan, etc. Iba yung tax, ganyan. So, masisilip na ngayon ang tax nga naman. Kapag inano mo as niregister mo as motorcycle. Siyempre, iba yung ng motorcycle. Tapos yun nga, may mga binanggit siyang pangalan ng e-bike. Ako first time ko lang narinig yun. Matagal-tagal na ako nagsasearch ng mga e-bike eh. Pero meron siyang 4 na binanggit na pangalan ng e-bike na mga certified. Pucha, dapat yun na lang pala binili ko. Among sa 4 na binanggit niya, walang popular name like Honda, ganyan. So katulad ng Honda Zoom na meron ng Honda na e-bike is naman yun eh. Category L2 naman yun. So hindi pa rin yung pasok as pwede sa highway. Yon. So naiwan kami ng number, siya ng number niya, nagbigay siya. Buti pa ang bait. Bigay siya ng number niya sa Viber. Kasi sabi niya, wait niyo na lang yung yung tawag namin kung disapprove kayo. Teka, para ma-approve. Check ko nga kung Gcash niya yon. Bigyan natin ng pang merienda si sir. Sir, ito pang merienda. Pa-help ma-approve ka agad. Turn left onto Marcos Highway, Marikina Infanta Highway. Yan pa-help ma-approve ka agad. Kasi yan eh, pilot kami na parang hindi niya na-gets ibig sabihin ng pilot. Sa call center kasi pag sinabing pilot team, call center ako dati, tapos yung team namin lagi ginagawang pilot. Kapag merong bagong batas, kumukuha ng pilot team, o kayo pilot team ipapairal namin sa inyo, tapos i-feedback ninyo kung goods tong batas na ipapairal namin sa buong floor, ang tawag doon buong floor, sabihin sa buong kumpanya doon sa branch na yun. So ipapairal sa amin, ganito ganyan. Kunwari, ganito yung kabilis lang ng tawag, ganito yung kausap nyo, ganito yung response nyo, etc. So feedback namin, sasabihin namin, ganito yung idea, ganito yung experience namin. Pwedeng ganito pa gawin ninyo. Putang ina, go eh! Hayop! Is ka rin eh. Gago ka. Go kami. Iba na yan! Yan, dapat yun, inaano yan. 2.5. Bawal na dapat yung ganon. Impound na yan. Dapat ini-impound yung ganong truck. Lahat ng green na truck impound na. Hindi namin kabisado yung category ng truck, pero dahil green yan, green lahat, impound lahat ng green. Di namin kabisado kategory ng e-bike. Impound lahat ng e-bike. Putang ka ng e-bike yan. Mga mahihirap. Penalty ng 2.5 dahil mahirap sila. Nang lalong maghirap yung mga yan. Or hindi nila kaya ang 2.5 para sumunod. Mga mahihirap naman yung mga yan eh. Walang pambayad kumpiskahin nyo. Para sila maglakad, maghatid ng anak. Hindi, wala kami pakay kami, may kotse kami. May kotse kami, kayo wala.
wala kaming pake sa inyo. Dahil nag-viral yung batang video na nagda-drive ng e-bike. Teka, concentrate tayo, magtutulin tayo. Woo! PCX! Diba? Hindi ako magtulin. Ito lang sabay ko. Oh, 62 speed, oh. Woo! Hindi ako magtulin. Pucha. Hindi ako magtulin. Okay na yan. 80, okay na yan. Woo! Oh, 90, okay na yan. 90, okay na yan, 90. May nag-u-turn dito eh, putang ina. Pag biglang bumulusok yan, edi putang ina, tulad yan, no? May minor, di ba? Para pag nagsalpo ka, hindi may pag-asang mabuhay. Wag lang magulungan. Paglipad mo. Kasi yung delicate doon, pag makita mong may kasalubong, may kagitgitang kang ganon, saka ka magtutulin, uunahan mo. E paano kung umabante siya? Oh, diba? Nawala na sa isip ko to yung Google Map. Quezon City pala ako. City Hall pala ako, hindi pala ako school. At hindi ko pa na-check yung hindi ko pa na-check yung traffic. Dito tayo. Sarap dito, no? Marcos Highway, no? Tingin-tingin, no? Bago, common sense ang pagdadrive, eh. Safety. Tawag nun. Magkaroon ka ng safety awareness. Yan. Huwag ka suicidal. Suicidal ka, sa ilog ka na lang. Yung mataas-taas, Kasi kung dito ka suicidal sa highway, mandadamay ka pa eh. Kahit suicidal ka, magpasagasa ka sa truck, di kinawawa mo yung driver, may pamilya yun, makukulong yun. Woo! Wala pa akong ganong skill. Woo! Baby driver pala ako, baby driver. Hindi nga ako nagre-repair ng sarili kong motor eh. Pag ako na gumagawa ng sarili kong motor, ganyan. Nagmamarilaki na ako araw-araw. Hindi actually dine-develop talaga driving eh. Kasi nung several decades, 2 decades ako, 2 decades, 3 decades. 20 years old ako nun eh. So, 3 dekada ako hindi nagmotor. So, nagmotor ako ulit para akong baby, puta. Hindi ulit ako marunong. Sobrang ingat ko. Umahataw siya kapag umahataw ka na eh. Slowly ang hataw niya, slowly. Putang ina mo. Slowly ang hataw niya.
Kasi ito is power save. Yan. Woohoo! Ang speed nakamatch yan sa capacity ng motor mo, sa skill ng driver. Hindi porke mabilis motor mo, magmamabilis ka na rin. Paano kung mababa skill level mo, diba? And reflexes mo. Kasi kailan ka preno, gano'ng kalakas ang preno, gano'ng kalakas ang piga ng preno, kaliwa po muna, kanan mo muna, harap mo na ba muna, likod pa muna. Lahat yan, magiging instinct yan kung ano ka na eh, batak ka na sa kalsada eh. Basta, syempre, yung instinct mo na develop is ano, tama. Ay, dinevelop mong instinct, mga ano eh. Baka na-develop mong instinct yung instinct kamote. Kailangan magde-develop ka ng ano, matinong instinct. Haba ng biyahe ah. Ilang kilometers? 11. Woohoo! Umalis ako ng 80. Ngayon 78. Woohoo! Ka-shades pala ako. Iyan ko dyan. Pass! Woohoo! Woohoo!
In 200 meters, turn left onto Beechwood Avenue. 10 left onto Beechwood Avenue. In 400 meters, turn right onto Callian Avenue. Turn right onto Callian Avenue. Ano kaya helmet yun? Laki. Mukhang maganda yun. Ang dami lang gas-gas eh. Continue on Callian Avenue, 1.5 kilometers. Two volts ka agad. Sabagay, 16 kilometers. 80 puhunan ko eh. Dapat noon pa ako napalit yun. Parang enjoy ko pa eh.
200 meters, turn left. Take the next left, then turn left. Dito na tayo.